pala dito. Nasa langit na po ako. Ay, joke lang po. Ayan. Pakilabas nga po yung ano. Ayan. May tanong po dyan, sabi dyan, di ba? How will you know that you are loved? Meron pong mga ano, yung mga, kumari pag tinanong nga daw po yung mga bata kung paano nila masasabi na, paano mo masasabi na love ka ng tao sa paligid mo? Love ka ni mama, ni papa, yung mga ganun nga daw po. Tapos sabi nila, when mom or dad fetch me in school. Kasi marami nga daw po sa kanila, sumagot sila na, ay hindi na po kasi kami sinusundo ng magulang namin, ano na lang, service na lang. Tapos sabi pa dito, when they are kind to me. When they bought me, or sabi nga doon yung brought nga daw ng favorite foods nila, toys, at saka nga daw po, ayun, nang gusto nila. Tapos sabi dyan, when they give gifts, ayan, kapag masabi natin, ay, mahal ako ng taong to pag binigyan ako ng, ano, ng regalo. When they remember me, especially on the special occasion in my life. O tayo po ba yung mga ganun, ay, pag may naalala niya ako sa mga simpleng, o kaya nga daw po sa mga special na okasyon sa buhay mo. Sabi pa dito, yung when they hug me sa mga, yung mga touch nga po, di ba? And last na nga po, sabi niya dyan, when they talk to me. Sabi din po pala, may nakalagay pa dito, when they took care of me, when they are thoughtful of me, when they say that they love me. Diba? Minsan nga daw po kasi ang word na love, diba? Sabi doon, bihira lang natin tong masabi. Buti na lang sa church, diba? Pwede nating sabihin yung I love you with the love of the Lord. Kaya praise God kasi ano talagang naalala natin na mapagmahal ang Diyos na meron tayo. Kaya nga po dapat maging mapagmahal din yung mga lingkod niya. Kaya po sabi dito, how about po the love of Jesus? The love of God sa mga buhay natin. Sabi nga daw po, ang love ni Jesus, hindi lang po to yung mga nakabase sa emotion natin, sa emotion ni Lord, di ba? Sabi doon, it is a profound commitment, a relentless pursuit, a powerful force that moves heaven and earth. That's why nga po, di ba, narinig natin na bakit ka pa nabubuhay? Dahil sa pag-ibig yun ng Panginoon. Bakit hanggang ngayon maayos pa yung paligid, di ba? Sa paligid mo, ang ayos parang, sumisikat pa rin ang araw, tuwing umaga, pa rin talaga, makikita mo pa rin na meron pa rin buwan dyan sa gabi, di ba? Hindi sila biglang nag-fall kung saan-saang lugar, di ba? Kasi dahil po yun sa pag-ibig ng Panginoon. Pero sabi nga po dito, but perhaps the most astounding, sabi nga daw po yung kamangha-mangha, yung kakaiba nga daw po sa bagay na yon, that Jesus' love is that extended to all of us. Na kung saan tayo, di ba, may narinig po kasi tayo, di ba, na ay, pagod na akong magmahal, suko na ako sa kanila. Pero sa Panginoon nga daw po, hindi po natin yung narinig. Kasi lagi nga po natin narinig, di ba, yung I have loved you with an everlasting love. At saka yung sinasabi nga na His love endures forever. Tapos sinasabi rin po dito, regardless of who we are or what we've done. Ano man po, sino man tayo, ano man po ang ating mga ginawa. This love embraces the sinner and the saint. Sabi doon, same, sinner at saint, di ba, love ni Lord. Sabi rin po, the broken and the whole, di ba? At sabi po dito, the lost and found, it is a love that declares, you are precious, you are valued, and you are loved. Kaya nga po nung kailan, nung nagka-campus na nga po kami, talagang naisip din talaga namin na kung hindi pa namin nadadala yung mga kabataan dito sa church, talagang dapat may turuan namin sa kanila na merong isang tao na nagmahal talaga sa kanila, na kung saan wag dumating sa point ng buhay nila, 'di ba, na maisip nila na walang nagmamahal sa kanila. Kasi ngayon nga daw pong love month, maraming mga napapaisip na walang nagmamahal sa kanila. Tapos meron nga po kasi akong yung meron po akong apps na kung saan nakikita ko nga po doon yung buong mundo. Nakikita yung buong mundo. Hindi, nandun nga po may mapa po doon. Tapos meron po doon sa apps na yun na pag red daw po yung kulay, makikita mo doon na doon sa Africa may pinanganak. May pinanganak, syempre baby yun, di ba? Tapos kapag black naman po, di ba, isa may namatay. Tapos nagulat po ako dun sa na yun, kasi nung pagpasok po ng Feb, biglang parang dumami yung mga bilang ng mga nagpapakamatay. Kasi naisip nga po nila na, ay, baka walang nagmamahal sa akin. Tapos hindi naman siya perfect na data na kung saan makikita mo ilang edad yung nandoon, pero mas marami nga po yung bilang nun. Tapos sinabi ko nga rin po sa kanila kasi ngayon na may mga kabataan din pala na kahit pala nagisimba na kahit pala nasa church na may feel pa rin nila na unloved sila. May mga kabataan pa pala na kahit nagisimba na sila, may mga, yung alam yung parang akala mo settle na sa buhay niya na okay na to, pero hindi pa pala. Kaya dapat, nawa po, matutunan natin ngayon na kung ano ba talagang pag-ibig ng Diyos sa mga buhay natin. Sabi po dito, these actions were not just an acts of kindness or benevolence. Sabi doon, hindi lang to talagang
yung sinasabi nga daw pong hindi lang to act of kindness, they were expressions of a love that was deep, genuine, and all-embracing. Ito po yung totoong love na meron talaga sa Panginoon nga po. At sunod po, how about us naman po? Para naman daw po yung, sige, paki-next po. Sabi, how about us? Sabi dyan, the greatest command Jesus gave His disciple is that they love one another. Yun naman po yung tinuturo sa atin, di ba? Sa 1 John 4, sabi po doon, that you cannot say you love God when you don't love your neighbor. Di ba? Sinabi po doon na, syempre, kung itong ang kapwa mo, di ba, neighbor mo, na nakikita mo, hindi mo kayang mahalin totally, 'di ba? Paano pa ang Diyos na hindi mo nakikita? Kaya sa atin po ngayon, tuturuan tayo na paano ba magmahal ng balance, na kung saan mahal natin ang Diyos, at the same time mahal po natin ang mga nakikita natin sa paligid natin. Kahit nga daw po yung mga aso, 'di ba, yung mga pusa, may mga pagkakataon ko po nakakita ko ng mga tao na yung nakita nilang may sugat yung pusa o kaya parang talagang sila, oy, kawawa naman, ganyan. Tapos minsan pag naiisip kong hindi ako naawa dun, sabi ko, ay, wala na ba akong habag sa mga hayop? Pero yun nga, dapat kahit nga daw sa mga ganun, di ba, meron pa rin daw love. Kaya, ayun, tinatry ko namang magsabi, joke, magsabi lang, hindi, sabi ko kay Lord, bigyan mo rin po ako ng love sa kanila. Tapos sabi nga po dito, di ba, one way of showing that you love people, dito na po tayo, sabi dyan, is by praying for them. Ayan, sabi po dyan, presenting their worries, needs, and requests before the Almighty God, this is the greatest sign of love. Ayan, mamaya po makikita niyo bakit. At sabi po dyan, the best way to show your love to someone is to pray for them. Kaya nga po ako, natouch ako nung nabasa ko to, na yung sinabi doon, di ba, na kapag pala mahal mo yung taong yon, pinagpipray mo. Hindi mo lang sinabing mahal kita, kundi dapat talagang sinasabi mo rin sa kanya na pinagpipray mo siya. Mamaya malalaman natin bakit kaya ganun pala yun, na kapag mahal mo yung taong yun, dapat pinagpipray mo siya. Sabi nga dyan, have you got someone in your life na, sabi nga po dito, gusto mo naman talaga siyang mahalin, gusto mo naman talaga ipakita yung love, pero sila mismo yung nilalayo nila yung sarili nila sa'yo, o kaya ang hirap nilang mahalin. Sabi po, lahat daw po tayo, yung naranasan, nakakita tayo sa paligid natin, pwedeng classmate natin, kaibigan, kapitbahay, di ba, pamilya, minsan nga kahit nga dito sa church, di ba, minsan inisip natin na, ay, hanggang dito lang yung set of friends ko. Pero tayong lahat dito, di ba, tinuturuan po tayo na dapat lahat tayo, anumang kulay niyan, matanda o bata man yan, di ba, dapat mahal natin ang bawat isa. Kaya nga po, sabi sa 1 Timothy 2:1, sabi po dyan, I urge you, first of all, sabi po dyan, to pray for all people. Hindi sinabing some, ay ipag-pray mo lang yung mga gusto mo lang ipag-pray. Ay ipag-pray mo lang itong mga to. Kundi sabi doon, lahat po. Sabi nga, kilala mo ba yan? Kapitbahay mo? Nakita mo lang ba yan dyan? Meron nga pong mamaya na pa. Sabi dyan, ask God to help them, intercede on their behalf, and give, sabi dyan, thanks for them. Kaya yan, yung urge, di ba? Talagang sinasabi nga naman talaga, inuutos sa atin na kaya ngayon tinatawag na pray without ceasing, di ba? Meron dapat talaga tayong ganung ugali na kung saan makita mo tong taong to. Di ba ngayon sinasabi po sa atin na kapag may naisip mo siya, biglang pumasok na lang sa isip mo, baka kasi may gustong ipag-pray ang Panginoon sa tungkol sa tao na yon. Sabi po dyan, but the kindest thing that you can do, if you truly love a person, you will pray for him or her. Kaya po ang title ng topic natin ay iyan nga po. Wala na po akong mailagay. Tatagulugin ko po sana yung, ilagay ko sana dyan yung, sige, next nyo lang po, wag po kayo mahiya. Ayan, yung Jesus loves and prayers. Dapat talagay ko po dyan yung ang pag-ibig at panalangin ng Panginoong Jesus. Pero, yan, in English na lang po natin kasi hindi ko po alam kung tama po ba. Hindi, joke lang po. Pero, ayan nga po. Tapos naisip ko nga na, dito, si Lord, sabi nga po, di ba, wala po tayong question, di ba, sa pag-ibig po ng Panginoon sa atin. Kaya nga po nabuo yung Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Meron din po, di ba, yung Jesus loves me, tas loves us, this we know. Ayan. Pati yung Jesus lover of my soul, di ba, na may ilan dito, favorite din po yun. Tsaka yung kinakanta natin yung sa God is so good, di ba, na He loves me so, tas hallelujah. Ayan, kaya ang dami-dami pa po kung tutuusin, kung isa-isahin natin na kung ano yung pag-ibig ni Lord sa atin. Kaya po, sabi po dyan, dahil dyan, nakalagay dyan yung Jesus loves and prayers. Kaya mag-focus po tayo na dahil mahal po tayo ni Lord, sabi dyan, nagpipray po siya at pinagpipray niya po tayo. Kaya nga po sabi dito, the prayers of Jesus were heartfelt. Sabi po dyan, Jesus did not pray in a cold,
distant manner, but in a heartfelt supplication, demonstrating empathy, and sabi dyan, a genuine love for God. Kaya po sabi po dito, ayan, sabi po dyan, di ba, na ang Panginoon natin, di ba, hindi siya yung mag-pray lang yung parang wala lang, yung magsasabi ka lang na, di ba, Lord, salamat po sa pagkain ngayon. O kaya kahit nga po sa kapwa natin, di ba? Yung sinasabi nga na kung gusto mong, yung pagpipray mo daw sa kapwa mo, dapat kung ano yung gusto mo para sa'yo, di ba? Dapat alam yung best nga daw po, di ba? Kaya hindi mahirap mag-pray sa kapwa natin kung talagang mahal natin sila. Tapos kaya nga po, di ba, pag tinanong ba natin yung bawat isa dito, napag-pray mo ba yung buong member ng church natin, di ba? Mula letter A, mula sa A, B, joke na. Mula A hanggang kung sino. Ang pinakalas natin dito yung letter B. Pero ayun, di ba, nasabi niyo na ba yung mga yan, yung mga pangalan nila? At sabi po dito sa Matthew 9:36, ayan, sabi po dyan, but when he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. Ayan nga po yung sinasabing, he was moved, the Lord Jesus Christ was moved by His love, sabi doon sa mga tao, because they fainted, and they were, sabi dyan, scattered abroad as sheep having no shepherd. Na kung saan sabi nga napatingin si Jesus na nakita niya yung mga tao na walang yung parang nga silang mga tupa na walang pastol, di ba? At si Jesus talaga, tuwing titingnan niya nga daw po ang tao, di ba? Kaya ang prayer nating lahat, Lord, bigyan mo po kami ng puso na kagaya ni Jesus. Lord, bigyan mo po kami ng mata na kagaya ng sayo, di ba? Kasi yung nakikita ni Jesus, hindi natin nakikita ng physical lang. Ang nakikita natin, ay, tinarayan ako ng taong yan. Ay, ano ang sungit nito? Ay, ganito siya. Pero si Jesus, nakikita niya kahit nga daw yung pinaka-the best dun sa tao na yon. Kaya sabi po dito, the Bible is filled of love, sabi diyan, the love of Jesus. Kaya nga po, di ba, ang Bible, sinasabi rin po namin yun na itong, di ba, sinasabi naman talaga yun na it is the love letter of God. Kaya po kapag naiisip natin, di ba, na walang nabigay ng love letter sa akin, kayo na may narinig ako, wala doon nabigay ng flowers tsaka chocolate. Ayan. Kung nasan ka man, di joke lang po. Ayan, kaya sabi ko, basahin mo yung Bible, meron kang kompletong love letter ni Jesus. Napakarami niyan, hindi ka matatapos hindi ka matatapos sa lang sa isang buong araw. At pag nabasa mo yun, di ba, you are filled with love. At sabi nga po dito, kaya sabi diyan, Jesus loves us so much, that's why He prays for us so much. Ayan, kaya nga tayo pinagpipray. Kaya sisimulan na po natin, He loves us so much, so He pray for, next na po, ayan, number 1, sabi po diyan, people who needs healing. Ayan, sa atin po, di ba, naranasan nating magkasakit. Ayan, kapag nagkasakit tayo, ano yung pakiramdam natin? Di ba, may mga pakiramdam tayo nanghihina, nalulungkot. Tapos minsan kapag may sakit ka, gusto mo sanang magpabebe, di ba, na, ay gusto mo sana, ay sana dalawin ako nito, ay sana kamustahin ako ni ganyan, di ba? Ayan, nahulog ka sa joke lang po. At sabi nga po dito, di ba, si Jesus, nung nakikita niya yung mga yung mga tao, di ba, lalo na yung mga may sakit, kahit nga daw po yung, di ba, dito yung nakakatouch na kwento rin dito, di ba, kahit yung ketongin nga, di ba, na sobrang nilalayuan ng mga tao, si Jesus nilapitan niya yon. At sabi doon, hindi lang basta si Jesus na awa, kundi ang ginawa niya, pinagaling niya yon kasi mahal niya yung mga taong nandoon, ang mga nasa paligid niya nga po. Kaya sabi sa Mark 7:34, ilan lang po yan sa mga verses na kung saan nagpagaling si Jesus. Sabi po dito, and looking up to heaven, He sighed and said to him, Ephphatha, sabi diyan, that is, be open. Ayan yung may deaf and mute, di ba, na kung saan sabi, dinala nila kay Jesus, tapos ayun nga ang ginawa, di ba, pinagaling ni Jesus. Tapos meron pa diyan sa 14:14 ng Matthew, yung sinasabi, and Jesus went forth and saw a great multitudes, and was moved with compassion toward them, and He healed their sick. Ayan, lahat po yan, ayan, pinagaling nga po ni Jesus. At sunod, yung sa Mark 1:41, and Jesus moved with compassion, put forth His hand and touch him. At ang sabi niya, I will. Gusto ko, nais ko, di ba? Sabi diyan, kaya anong sabi niya na diyan? Be thou clean. Kaya sabi, luminis nga siya. At ano nangyari, di ba? Naging maayos, gumaling yung mga yon. Na kung saan tuwing, nga daw po, sa atin po, di ba? Ganun din tayo, na kapag minsan may sakit yung tao, minsan naman talaga, ang madalas nga po natin, di ba? Kumari, kapag ang layo naman talaga ng tao, anong sinasabi natin sa kanya na, pag-pray kita, di ba? Pag-pray namin yan, di ba? Kaya nga sa atin, napaka-importante na
kapag may sakit ka nga, di ba, talagang mag-chat ka sa mga taong ipag-pray ka kasi napaka-effective nga po ng prayer. Kahit ikaw mismo, di ba, talagang mag-pray ka talaga na, Lord, pagalingin niyo po. Kasi ganoon kakamahal ng Panginoon, ganoon tayo kakamahal ng Diyos, kaya gusto niyang gumaling tayo. Kasi bakit? Minsan, di ba, lagi natin pinag-pray na, Lord, pagalingin niyo po ako. Tapos, di ba, sabihin na, Lord, pagalingin niyo po ako for your sake. Nung naranasan ko yun na, Lord, wala na akong, nakahiga na lang ako dito, tapos wala na akong ginagawa. Parang doon ko sinabi na, Lord, tulungan na po ako na gumaling. Nang sa gayon, di ba, magamit ka pa niya. Nang sa gayon, talagang ma-share mo pa yung mga dapat mong i-share na word of God, di ba? Hindi yung kung ano-ano. At sabi doon na kung saan, talagang yung talagang makita mo yung paglilingkod mo kay Lord na fully, na kung saan, kaya nga ang tinuturo sa atin, di ba? Ingatan natin katawan natin, mag-ayos nga po tayo, di ba? At dahil mahal tayo ng Diyos, kahit yung mga katawan na yan, di ba, tinuturuan tayo na kung saan ayusin mo yan, talagang gamitin mo yan para sa Panginoon. Sunod po, pangalawa, sabi diyan, people who needs provision. Ayan. Tayo, sa sobrang mahal din ni Lord sa atin, di ba? Sabi nga, di ba, kung yung mga maya, di ba? Di ba, sabi din yung sparrow, hindi niya hinahayaan na magutom yung mga ibon, di ba? Hindi naman daw sila nagtatrabaho, hindi naman sila nagbubungkal, di ba? Pero, nakakain sila. Tapos, dahil nga sobrang mahal tayo ni Lord, nawawala nang magsabing, yung team nung sinasabi ko, kinanto ko na pastor, yung prating, ay joke lang. Ayan, busog. Ayan, kaya po sabi ito, diba? People who needs provision. Ito po yung sa feeding of 4,000, diba? Tsaka 5,000 din, na kung saan, anong ginawa ni Lord? Sabi nga dun sa feeding of 5,000, diba? Na kung saan, dahil magagabi na, kung papauwiin pa sila sa mga tahanan nila, ang effort, madilim na sa daan. Kaya anong ginawa niya, diba? Pinaupo niya yung mga yon, tapos nagpasalamat sa Panginoong Ama, diba? At anong sabi? Ibinahagi yung mga pagkain na. Sabi nga, lahat sila nabusog. Tapos sabi nga rin po dito, tayo din, di ba, kapag nakakita nga tayo sa mga paligid natin, naalala ko, hindi ko lang sure kung anong year, basta may time na kami nga ni Shai, lumalabas kami sa dyan sa paligid, sa kalsada, kapag gabi, tapos tumitingin naman makikita sa labas. Hindi, joke lang po. Namasyal kami doon, tapos ang ginagawa nga talaga, nagluluto kami sa hapon, nagluluto na kami ng pagkain, tapos ilalagay namin yun sa babalot namin yun. Tapos lahat ng mga pulubi makikita namin sa daan, bibigyan namin. Tapos naisip nga rin namin na kapag may mga nakakausap kami doon, yung medyo kasi hindi nga sila makausap ng maayos, kaya inaabot na lang namin yung pagkain. Tapos meron doon sasabi, pwede po ba namin kayong ipag-pray? Yung mga ganong bagay, di ba? Tapos ang na-feel namin nun, ang saya ng pakiramdam nun. Kasi parang nakatulong ka nga sa kanila. Tapos hindi mo naman iniisip na papalitan yun ng kung anong bagay. Pero sa loob-loob mo, ang saya-saya mo yung ginagawa. Kasi sabi nga, di ba, kahit sino pala sa paligid natin, basta meron kang pag-ibig ng Diyos, hindi mahirap mag-show ng love sa kanila. Na kung saan kahit first time mo yung makita, kaya nga 'di ba namamangha ako o na-alienan din ako sa mga taong ayan na yun kaluluwa na yan i-grab mo na sharean mo na ng word of God show mo naman yung love mo sa kanya, 'di ba? Na-alienan ako sa mga taong ba't di mo pa magawang kausapin yan, gawin tong mga bagay na to. Dahil nga, 'di ba, sa love ng Panginoon, 'di ba? Pwede mo yung magawa. At katulad ng Diyos, 'di ba? Katulad ni Jesus, 'di ba? Anong ginawa niya po? Talagang nag-provide siya. Na kung saan talagang ibinigay niya yung mga yun kasi gusto ng Diyos na i-fill din yung mga tiyan nila, 'di ba? Kaya nga sa atin, 'di ba, pa nag-outreach tayo kapag nagtuturo tayo, 'di ba? Talagang kahit bulsa pa ang kalaban, 'di ba? Kahit naman ang bulsa go lang ilalabas 'yan para sa kanila, 'di ba? Para lang maalaman nila na ay mahal kami ng mga taong 'to. Ay totoo pa lang mapagmahal ang Diyos dahil nakikita namin sa mga buhay po nila. At sunod po, pangatlo, sabi diyan, His church to be sanctified. Ayan, ang sabi nga, He prays for us para masanctified nga daw. Ito, under to ng mga bagay na kung saan sinasabing kinokorek tayo ng Panginoon. That's why ang church, di ba, talagang lahat tayo, hindi naman perfect yung mga tao dito. Pero ang lagi natin prayer, di ba, from glory to glory. Habang nagisimba ka, habang nagpapatuloy ka, habang narinig mo yung mga preaching, di ba, talagang nababago ka na, ay, di pala to tama, ito pala dapat ginagawa ko. Kaya sabi nga po dito, that they would be made holy, that they would know the truth of God and reflect the glory of God on earth. Na kung saan, dahil nga po anong gusto ng Panginoon sa atin, na kung saan makita talaga ng mga tao na talagang tong mga anak ng Diyos, di ba? Talagang totoo sila sa paglilingkod nila sa Diyos at totoo rin sila sa mga taong nakakasalamuhan nila. Sabi po sa John 17:17, sanctify them by the truth of your word, sabi diyan,
your word is truth. At sa 19 sabi dyan, for them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. Kaya po tayo kapag sabi nga, di ba, kung talagang minamahal ka, kinokorek ka talaga. Hindi natin pwedeng itolerate yung bagay na nakikita nating mali, pero hahayaan natin. That's why ang church, di ba, hindi to church na kung saan, place ng, di ba, ng mga robbers, na kung saan, anong sabi ni Lord, na yung place ko would be a place of prayer, na kung saan, hindi perfect yung mga tao dyan, pero hayaan mo naman na isanctify ka ng Panginoon. Hayaan mo na kapag may mali, di ba, baguhin talaga. As in, mabago ng Diyos yun, di ba, sa buhay nating lahat. Kaya nga po, dahil ang gusto ni Lord, maging perfect. Kasi sabi nga sa Bible, di ba, be perfect, for I am holy. Ayan, perfect din kasi ang Diyos. At sunod po, letter D naman, sabi dyan, that the Father would protect His church. Ano po ang pinag-pray ni Jesus? That the Father would protect His church. Kaya po lahat tayo, hindi lang yung church na to, tayong lahat to ng mga anak niya, di ba? Na kung saan talagang gusto ng Diyos, di ba, maprotektahan tayo sa lahat ng mga ginagawa po natin. Sabi diyan, He not only prays for physical protection, but even more, He prays for spiritual protection. That's why ang church, di ba, ano ang ginagawa nito, di ba? Ginaguide tayo spiritually. Kasi may mga pagkakataon, yung katulad nga po ng sinasabi na hindi naman to naturo sa school. Hindi naman nila alam na meron palang, dapat pala mag-guard tsaka mag-guide ka ng heart mo kasi meron palang kaaway na gustong sumira niyan. Di ba, hindi naman po yung natuturo sa school, pero sa church, di ba, tinuturo po yun. At sabi rin po dito, that the church faith would stay strong after Jesus left them to return to His Father. Na hanggang ngayon, di ba, nag-pray ang Diyos, si Jesus sa atin, di ba, para daw maging matatag pa rin tayo sa mga pananampalataya natin, sa mga paglilingkod na ginagawa natin. At sabi nga pa sa John 17:11, I will remain in the world no longer. Sabi niya, in the world. And I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. Kaya po, ayun ang prayer ni Lord Jesus sa atin. Sunod po, letter E, sabi po dyan, people who needs teachings. Ito po, di ba, talagang sa ating lahat, ang katotohanan, kung meron nga daw pong tinatawag na correction, rebuke, di ba? Meron din po tinatawag na admonition, di ba? Yung ina-admonish, sabi yung tinuturuan natin ang bawat isa. Para daw saan, mapalagay ka sana sa tamang daan. Mapalagay ka sana hindi sa dating daan na pinutunguhan mo dati, di ba? Kundi yung direct na path ni Lord na kung saan into the path of righteousness. Kaya po sabi dito, di ba, sa Luke 11:1, meron dyan ito po yung one time na na-amaze, di ba, yung mga disciple. Kaya sabi nila, and it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, Kaka-Lords nyo kasi, nalito to na ako. Hindi, sabi dyan, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples. Sabi nga po dito, isn't it interesting? Sabi po, hindi daw po ba interesting yung bagay na yan? Nang nabasa nyo yung word na, Lord, sabi doon, one of his disciple, sabi po, said unto him. Yan. Sabi nga po kasi dito, that out of all disciples, meron pong 12 na disciples, only one of them asked Jesus to teach them to pray. Sabi nga po dito, it sometimes seems the church is in a similar situation today. Sabi nga po dito regarding sa mga prayer nga po, di ba? Pero praise God kasi dumadami na talaga yung mga talagang nakikita mo naman talagang nagpipray. Talaga namang nakikita mo nag-i-intercede. Sabi po kasi dito, we talk about prayer, we study prayer, di ba? Katulad nga po sa prayer meeting, maraming mga tinuturo about sa prayer. Kahit nga po sa prayer marathon, di ba? Yung mga intimacy sa Panginoon. Sabi po dito, we say our prayers, but how many of us actually seek earnestly for God to teach us to pray. Na kung saan, di ba, alam natin na mahalaga yung prayer, alam natin na ganito, ganyan, pero nawa nga daw po, di ba, sa atin, ilan daw po, yung talagang naman, no, sa umaga pa lang talaga, ang faithful ng taong yan. Alam mong di po maliya, umaga, tanghali, gabi, alam mo na sa bawat mga pagkakataon, mindful siya sa Panginoon. Ayan, sa sobrang busy daw ng time natin ngayon, di ba? Si Lord, sa dami din ng ginagawa niya, si Jesus, di ba? Sa dami ng ginagawa niya sa earth, hindi niya nalilimutang manalangin. Di ba? Sabi nga po doon, di ba? Talaga nag-i-slip away ang Diyos dahil sa crowd, dahil sa dami ng mga nakita niya, di ba? Ano gagawin niya? Kailangan niya ng time alone with the Lord. Kaya nga po, sabi po dito, kaya po anong sinagot dyan sa kanya, di ba? Dito, ganito nga daw po, manalangin. Yung sinasabi na, Our Father in heaven, hallowed be your name,
and so on and so forth. At sinabi po, inano po yan, yung ang tawag doon, ipa-paraphrase po natin yan sa the love, sabi diyan, the love prayer of Jesus. Ito po yun, Our Father in heavens, always near us and ready to help. May your name be precious to us and bring us delight always. May your kingdom and the heavens come rule over us, so your good, pleasing, and perfect will is accomplished in us and through us. Provide for us the food and care we need today. Forgive our sins as we forgive us those who sin against us. Please hold us by the hands so we don't fall down in trials or temptations, and are kept safe in your care from all evil. All we want is to live in your kingdom by your power and for your glory. Amen. Sabi po dyan, di ba, yung please hold us by the hands, di ba, nasa kamay niya. At sabi po dito, all we want is to live in your kingdom. Na kung saan pala, habang nasa lupa ka pa, di ba, pwede ka talagang mabuhay, na parang, nasa iyo ang kalangitan, di ba? Na kung saan dahil nga po kay Jesus. Kaya po sabi rin sa Mark 6:34, and Jesus, when He came out, saw much people, and was moved with compassion. Ayan na naman po tayo sa was moved with compassion toward them. Because they were as sheep, not having a shepherd, and He began to teach them many things. Ano pong ginawa? Sabi doon, tinuturuan po tayo ng Diyos ng mga bagay-bagay. Kaya diba, naisip niya ba na tuwing nagpipray, kaya pala tuwing nagpipray ka, may mga pagkakataon na hindi na to kailangan pang sabihin sa'yo kasi nagigets mo na. Diba? Kaya ganun talaga ka-importante na nagpipray ka dapat kinakausap mo mismo yung Ama, nang sa gayon, naiintindihan mo sana yung mga bagay-bagay. Hindi yung nawiwindangan ka, bakit ba kasi tinuturo sa akin? Ba't ba kasi paulit-ulit, di ba? Yung kailan na sinabing ulit-ulit, yung mga ganong bagay. Pero dahil nagpipray ka nga, di ba, yung mismong Diyos, di ba, yung Holy Spirit, sinasabi niya na sa'yo, yung knowledge, yung wisdom nito, nang sa gayon, malaman mo na, kaya pala, ganun pala kasi yun. Diba? Kaya nga po, sabi nga po, diba, kung lahat sana tayo, nag-pray tayo sa Ama, diba, lagi natin kinakausap ang Diyos, hindi na isa-isa, oy, mali ang ginagawa mo, oy, ganyan-ganyan. Kasi ang church, hindi naman po to, diba, hindi naman to yung sinasabi nga na hindi tayo legalism dito, hindi to yung traditional na lang. Kundi ang gusto ng bawat isa, hindi ka maging robot, di ba? Ang gusto natin sana sa bawat isa na nakikita ka o hindi, alam mo yung ginagawa mo sa Panginoon. Di ba? Kaya tuwing may mga ganun nga daw, di ba? Basta yung sasabi nga dyan na sinabi na yun ng Panginoon, di ba? Nasabi doon, tinuturuan niya tayo sa mga bagay-bagay. At sabi dyan, Jesus prays that His church will grow and that many people in all the earth will come to know Him through the faithful ministry of all His disciples. Kaya diba minsan may mga bagay na, ba't pa kasi kailangan pa itong gawin? Pero ang katotohanan kapag nalaman mo na mismo, diba, yung mga, dahil nag-grow ka na kay Lord, diba, talagang, hindi ka na sarili mo lang yung iniisip mo, naiintindihan mo, ganito pala yung dapat gawin. Nang sa gayon, yung mga tao sa paligid mo, yung alam mo na dapat, hindi na puro ako, kundi dapat ako yung ginagamit ng Panginoon. Nang sa gayon, yung mga tao sa paligid ko, talagang, they will grow talagang lalapit sila sa Diyos, hindi dahil sa pamamagitan mo. Kundi sabi doon, ginamit ka lang ni Lord, pero dahil sa love ni Lord sa buhay mo. At sa nakikita nga nila sa iyo. At sunod naman dyan, pinag-pray din po tayo ni Jesus, diba? Sabi dyan, for all believers. Kaya praise God kasi, sabi niya dito sa John 17:20, my prayer is not for them alone. Sabi, hindi lang sa kanila, kundi I pray also for those who will believe in me through their message. Kaya alam niyo po ba na tuwing palang nag-share ka ng Word of God, tuwing palang may ginagawa ka para sa Panginoon, meron kang kakampi sa ginagawa mo. Andyan si Lord para talaga namang i-share ka, talaga namang magawa mo yun, mapagtagumpayan mo yun, na kung saan alam mong ginagawa mo yun para sa glory ng Panginoon. At sunod po, letter G, sabi dyan, people who needs forgiveness. Natouch ako sa bagay nito kasi meron ng prayer dito, di ba? Naalala niyo yung sa prayer ni Jesus, di ba, nung nasa cross siya? Sabi nga po sa TPT, ito sabi niya, while they were nailing Jesus to the cross, He prayed over and over. Sabi niya, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. Sabi nga po dito, di ba, shortcut na to. Sabi po dito, the soldiers, after they crucified Him, grumbled over His clothing. A great crowd gathered to watch what was happening. Kaya po sabi sa Matthew 18:27, then the Lord of the servant was moved with compassion and loosed him, sabi po dyan, and forgave him the debt.
O yung sinasabi nga po na pinatawad at nawala na ng utang. Saya po dito, Father, forgive them, for they know not what they do. Ayun po yung sinasabi dito na kung saan, alam niyo po ba na si Jesus nga, di ba, na dahil nga sa pag-ibig niya sa atin, ang katotohanan kaya siya napako sa cross dahil sa love niya po sa atin. Tama? Tapos sabi nga po dito, pero nung time na yon, dahil din sa love niya, kaya pinag-pray niya din na, Lord, patawarin niyo po sila kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Tapos tayo, di ba, naranasan din natin na yung alam mong may nagawa kang kasalanan, tapos pinatawad ka lang din ng taong yon. Di ba sobrang galak na galak yung puso mo. Yung alam na alam mong meron kang, tayo lagi natin naranasan, lalo na sa Panginoon, yung paulit-ulit, minsan iniisip natin, ilang beses na ba ako nag-sorry kay Lord dahil sa paulit-ulit na kasalanan na to. Pero di ba, hindi pa rin naman nagbibilang si Lord na, narinig ko ba sa prayer mo na, ikaw, nakaka-20 ka na ha, last mo na yan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, di ba, talagang pinapatawad niya nga po tayo. Pero ano pong tinuturo sa atin dito, nawa hindi ito maging license na lagi-lagi na lang po ba? Lagi-lagi na lang ba natin yon gagawin? Tapos sunod po, sabi sa letter H, to strengthen our faith in the Lord Jesus, sabi dyan says that He has prayed for Peter's, yan, sa pananampalataya nga po ni Peter. Dito po kasi yung kwento na, di ba, andun na si Jesus, ito na yung time na kung saan sabi ni Jesus kay Peter, di ba, na ipagkakanulo nga siya. Tapos anong sinabi ni Peter, di ba, malakas pa loob niya na, Lord, hindi, kahit iwan ka ng lahat, hindi kita iiwan. Pero nang sabi ni Jesus dito, sabi diyan, Jesus told Peter that he was praying for him, that his faith would not fail. And his faith did not fail. Peter stood and ran, sabi doon, wala yung verse diyan, sabi po dito, and stoop and look what he saw, or rather, what he did not see. Sabi po dyan, when a death-defying Savior prays that your faith does not fail, it doesn't. Tandaan po natin na tayo po talaga, pinag-pray po tayo. Kaya ako touch ako lagi sa mga verse na pinag-pray nga tayo ni Lord, di ba? Na kung saan sa lahat ng mga ginagawa natin, di ba? Alam ni Lord na may may failure talaga, magkakaroon talaga ng failure. Pero hindi naman siya doon nakatingin. Kasi yung failure, it is not always final, di ba? Hindi pa yun tapos. Kung saan kailangan meron pa lang tayong matutunan. Baka nung time na yun, masyado ka pa kasing mayabang, kaya si Peter, di ba? Hindi kita iiwan, Lord. Talagang mahal na mahal kita, di ba? Pero nakita niya na ito yung sinabi ni Jesus. Kaya, di ba, nung tumila ako yung manok, naalala niya na yung sinabi ni Jesus at dun siya nag-repent sa Panginoon. Kaya nga po, sabi dito, what an amazing gift, sabi niyan, believers today to be able to read this prayer and know that Jesus was still is going, sabi diyan, to God, directly and personally on their behalf. Kaya nga po dito, sa pakinext nga po, sabi po sa verse na yan, He ever lives to pray for us. Tandaan po natin palagi na ang Panginoon, sabi nga po nung nabuhay siya sa earth, si Jesus, di ba, ang dami niyang prayer na ginawa. Kaya nga po pag nag-record tayo ng ginawa ni Lord, hindi mo makikita na after ni Lord ng isang miracle o kaya na ginawa niya ng healing diyan, tumahimik o wala siyang ginawa. Palagi mababasa doon na nag-pray si Jesus, di ba? Nasabi doon sa lahat ng mga ginagawa ni Lord, ina-acknowledge niya, di ba, yung talagang ang Panginoong Diyos, di ba, na kung saan manalangin ng manalangin. At sabi dito, hanggang ngayon, nabubuhay pa rin po si Jesus para saan? Para tingnan tayong lahat at ipag-pray pa rin tayo. Kaya minsan, di ba, iniisip mo ba, meron akong nasabi dati na ang tawag doon, kung hindi pa ako mag-pray, di ba, sino pa mag-pray sa akin? May mga times na inisip ko, oo nga, sino nga ba makakaalala sa akin kapag sa mga gantong prayer? Kaya, touch ako sa mga taong yung kasabi na, pag-pray kita, ganyan. Kasi talagang kakaiba yun para sa akin. Kasi dahil nga alam kong pinag-pray niya ako, kaya alam ko na mahal niya ako. Kaya thank you kay Lord kasi He ever lives to pray for us. Kaya mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya sabi sa Romans 8:34, sabi po dyan, who is He that condemn? Condemn not. It is Christ that died, yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Sunod po yung Hebrews 7:25. Wala na dyan? Andyan po yan. Ayan. Sabi po dito, ayan, nandyan ka ba? Ayan. Wherefore, He is able also to save them to the uttermost that come unto God by Him, seeing He ever liveth to make intercession for them. At sunod po yung John 17:9, pray for them, I am not praying for the world, but for those you have given me,
for they are yours. Di ba nakaka-touch yun? Na ano daw sabi? Na kung saan dahil sila ay sa iyo. Kaya nga po yung one of the greatest blessing of being a follower of Jesus is to know that right now, tandaan niyo po ngayong ding oras na ito, He is interceding for His people before the Father. Well, we do not know exactly what Jesus says to the Father, pero alam natin, sabi diyan, we do have examples of many Jesus prayers from the Bible. Kaya po alam nyo rin po, sabi nga rin po dito na pag nagpipray din daw po pala, si Jesus, sabi doon sa isang nabasa ko, na bakit daw po siya nag-sleep away, bakit nagpipray siya alone? Diba? Yung kuwari, nung nagpray siya sa Gethsemane, diba? Nandun naman, kasunod naman niya si James, Peter, tsaka si John, pero andun pa rin siya sa kabilang side. Kasi ganun niya daw nami-miss yung Ama, na kung saan gusto niya makipag-fellowship sa Kanya. Tayo kailan natin na-miss yung Panginoong Diyos? Yung alam mo na ito, walang tao dito, solo ko ang Panginoon. Kaya para tuwing nagpipray ka, doon mo wala malalaman na kasi nami-miss mo na yung Diyos. Tapos ganun din tayo, di ba, na yung mga tao daw ba, may miss nila yung kaibigan nila o yung kamag-anak nila kung nakikita nila. Di ba hindi? Nami-miss nila yon kasi hindi na nakikita. Kaya nga po sa atin dito, sana wag daw pong maging okay na, naramdaman ko naman kagabi si Lord, kaya hindi na ako mag-pray sa kinabukasan. Kundi nawa daw, araw-araw, di ba, katulad nung yung takot ni Jesus, di ba, yung kaba niya na ayokong malayo sa Panginoon, ayokong malayo sa aking Ama. Kaya nga, di ba, yung prayer niya na, Lord, kung hanggat maaari, alisin mo naman tong cup sa akin, di ba, yung paghihirap na yan. Pero anong sabi niya pa rin, but let your will be done. Kaya po, sabi po dito, hayaan niyo po kung basahin ko yung verse na, sige, paki-next po. Ayan, babasahin ko lang po, tapos pakinggan niyo lang po. Sabi diyan na magkagayon, dumating si Jesus, nakasama sila sa isang dako na tinatawag na Gethsemane. At sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y pumaroon doon at manalangin. At kanyang isinama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, at nagpasimula siyang manamanglaw at ng lumong totoo. Sunod po, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw ng lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako pa roon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsabi, Ama ko, kung baga maari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. 40, at lumapit siya sa mga alagad, at sila'y kanyang naratnang nangagtutulog. At sinabi kay Pedro, hindi kayo maaaring hirap pala basahin ito, mga kipagpuyat sa akin ng isang oras? 41, kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na tapot mahina ang laman. Next po, muli siyang umalis bilang ikalawa. At nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang natutulog, sapagkat nangabibigatan ang kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinasabing muli ang gayon ding mga salita. Next po, nang magkagayoy, lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, mga tulog na kayo at magpahinga. Narito, malapit na ang oras at ang lulo sa kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo, narito na. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. Next po, at samantalang nagsalita pa siya, narito, dumating si Judas na isa sa mga 12 at kasama niya ang lubhang maraming taong may mga tabak at mga panghampas mula sa pangulong saserdote at sa matatanda sa bayan. 48, at nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat na sinasabi, ang aking hagkan ay yaon ngang hulihin ninyo siya. Next po, at pagkadakay, lumapit siya kay Jesus at nagsabi, magalak, Rabay, at siya'y hinagkan. At sinabi sa kanya ni Jesus, gawin mo ang dahilan ng pagparito mo. Nang magkagayon ay nagsilapit sila at kanilang sinunggaban si Jesus at siya'y kanyang dinakip. Next po, at narito, ang isa sa mga kasama ni Jesus ay inuunat ang kanyang kamay at binot ang kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tenga. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, isaoli mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan, sapagkat ang lahat ng
nangagtatanga ng tabak ay sa tabak mga mamatay. O inaakala mo ba baga na hindi ako makapamanhik sa aking ama at padadalahan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel? Kung gayoy, paano bagang mga tutupad ang kasulatan na ganyan ang nauukol na mangyayari? At sunod po, sabi diyan, sa oras na iyon ay sinabi ni Jesus sa mga karamihan, kayo bagay nangagsilabas na waring laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay nauupo ako sa templo, nagtuturo at hindi ninyo ako dinakip. Datapwat nangyari ang lahat ng ito upang mga tupad ang mga kasulatan ng mga propeta. Nang magkagayoy, iniwan siya ng lahat ng mga alagad at nagsitakas. Kaya po sabi nga po dyan sa kwento na yan, di ba? Mapapansin nyo, sabi po, yung sinabi na nag-pray si Jess ng 3 beses, kaya sabi nga po, di ba, talagang sa part daw na yon na nangungulit sana si Jess na, Lord, please naman, mawala sana sa akin tong paghihirap na to. Pero at the same time, hindi lang pala yun yung meaning nun. Kundi sabi doon yung 3 kasama niya na si John, James at Peter kasi tinitingnan niya din na kung saan kinuha na nga daw po yung oras ng pananalangin nila na kung saan si Jesus na yung nagpe-pray para sa kanila. Nung kailan na nagtuturo nga ako about sa yung sacrificial love ni Jesus doon nga sa pagka-campus. Sabi ko sa kanila na yung nga daw, 'di ba? Parang ikaw iniisip mo na bakit ba tong kaibigan ko hindi ako man lang ako masamahan? Naranasan niyo na ba yun yung magtatampo kayo? Ano ba naman yan? Di ba nila alam yung yung mararanasan ko? Di ba minsan may pagkakataon na pwedeng sabihin niyo ni Jess na, ano ba kayo? Mamatay na ako, hindi niyo na makasama. Mamayang madaling araw, dadakpin na ako ng mga sundalo. Hindi man lang ba kayo makapag-pray? Pero sabi nga doon, hindi magawa ni Jess na, yung talagang, ano ba naman tong mga to? Kasi sabi nga doon, sa pagmamahal ni Jess, di ba, ano lang ginagawa niya? Kinakausap niya yung ama at alam niyang kailangan mangyari to. Kasi alam niya, di ba, na sa pag ginawa niya yun, di ba, marami yung maliligtas. Tapos sabi nga rin po dito, it was the prayer in action that is come out of love. Na kung saan, di ba, may mga pagkakataon tayo, kung mahal mo talaga yung tao na yon, kung talagang ikaw, totoo yung love mo, di ba, pinagpipray mo dapat sila. Hindi lang nga daw po pinagpipray, sabi doon, it was a prayer with an action. Sabi diyan, the prayer Christ could have prayed, but He didn't. Pwede naman talagang ipag-pray ni Lord na, Lord, alisin mo na lang to sa akin, tapos hindi niya nasundan ng let your will be done. Kasi sabi, di ba, sa prayer, tutugunin naman talaga yung prayer na yon. Pero di ba, alam ni Lord na kailangan tong mangyari. Kaya nga sabi, di ba, kailangan yan mangyari kasi ito ang nasusulat. Nakapropesiya na yung mga bagay na iyon. Tapos sinasabi rin dito na ano pa yung hindi niya pinag-pray. Yung sinabi niya doon, di ba, at lumakad siya sa dako paroon at siya na, ay, hindi, ito pala yung kasunod. Sabi diyan, do you think that I cannot appeal or pray to my Father, and He will at once send me more than 12 legions of angels? Di ba si Peter, di ba, niya yung tenga ni Malchus, di ba, anong sabi niya? Naglalabas ka ng tabak, hindi mo ba alam na pwede niya namang ipag-pray ni Jesus, di ba, na dalahan siya ng legions doon, di ba, na magtatanggol sa kanya. Pero ba't hindi yun pinag-pray ni Jesus? Kasi kailangan yung mangyari kasi mahal niya yung mga taong nasa paligid niya. Kaya tandaan nga po, at kahit nga daw po yung sinasabi doon na hindi lang yung nasa paligid, sabi doon, yung mga tao noon, ngayon, at sa mga susunod pang panahon, ganun kamahal ni Lord, kaya hindi niya hinayaan na hindi yun mangyari sa kanya. Kasi gusto niya ang lahat sana ng tao ay maligtas. Kaya po sabi diyan, Christ intercedes for us. Tandaan yung palagi na kung may mga pagkakataon na akala nyo walang nagpipray sa inyo, sabi diyan, the only one worthy or qualified to condemn us. Ayan, may mga pagkakataon ba na naisip natin na may nagko-condemn sa atin, di ba? Yung sasabihin, kang ganito ka naman, ganyan ka naman. Pero si Jesus, di ba, sabi doon, He is the only worthy na mag-condemn sa atin. Pero anong sabi diyan? Has chosen to die for us. Sabi diyan, Jesus, our champion defender, now is ever praying for our full triumph, we cannot fail. Kaya nga po sabi dito, Jesus is praying for us. Kaya tandaan po natin na tuwing nasa lowest point daw po tayo ng buhay natin, tandaan natin na merong taong hindi ka iniwan, sabi po, He is always thinking, at saka nag-care sa'yo. Sabi doon, if you rise or you fall, nandun siya. Sabi doon, kapag walang naniniwala sa'yo, nandyan siya. Sabi niya, we find a truth that can encourage us even in the darkest of lives. Sabi niya, ang gulo ba ng buhay? Parang
Kala mo walang pag-asa, pero nandun siya. Sabi diyan, Jesus is praying for you. You are so valuable to Him, and He wants you to know it. Kaya nga, di ba yung sinasabing, for the Bible tells me so. Sinabi yun ng Panginoon. Sinabi ng Bible, kaya maniniwala ka doon. Sabi nga kasi, ang Diyos, siya mismo yon, yung salitang yon. That is why He said, what is the value of your soul to God? Sabi diyan, could your worth be defined by an amount of money? Ganun ba tayo? Nababayaran ka ba? Sabi diyan, your worth be, sabi diyan, God doesn't abandon or forget even the small sparrow He has made. How then He could forget or abandon you? Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. What about the seemingly, sabi diyan, minor issues of your life? Minsan, di ba yung mga kaya ako, nahihiya akong magsabi na, nakakahiya naman na sasabihin kong pagod na ako sa ganito, samantalang ang Diyos, hindi nga siya napagod sa akin. Kaya may pagkakataon na, yung hindi mo, gusto mo naman sana, ipapahinga muna ako, absent na ako sa ganito. Pero di mo magawa kasi, gano'n mo naramdaman yung pag-ibig ni Lord na kung saan, ang hirap ilayo yung sarili mo sa Kanya. Kasi yung sinasabi ni Peter, di ba, na saan ka pa pupunta kung natagpuan mo na siya? Kaya may mga pagkakataon, di ba, na parang ganito ko minahal ni Lord, tapos binabaliwala ko lang. Kaya sabi nga po dito, di ba, do they matter to God? Do they matter to God? Lahat ba yan ng mga problema mong yan? Of course. Sabi diyan, they do, so you never need to worry. Kaya tandaan nyo, for you are more valuable to God than anything else in this world. He is not aloof, someone out there, sabi po dito, cosmos working on more important matters. No, to Him, you are what matters. Kaya po ang kasunod dito, yung nakalagay na nga po dyan, di ba? Christ deeply, hindi pa po yan, yung sasabi po na love us. The Bible is God's message to humanity. Kaya nga po tayo, di ba, kung gusto nyong mapuno ng pag-ibig, di ba, hindi yung habol ka ng habol kung saan-saan, yung mga pagkakataon na mapapa-question ka sa mga tao, ba't ba gantong-ganto sila sa ganyan? Parang hirap na hirap kang intindihin. Pero di ba sabi ngayon, the Bible is God's message to humanity. Are you reading your Bible? Do you truly know kung ano yung love ni Lord sa'yo? Kasi kung alam mo daw po yun, talagang hindi mo hahayaan na parang, bakit ganito? Parang iba ata yung nasa top ng priority ng buhay ko. Sabi diyan, but it isn't mere dogma or rules. Yung Bible, hindi nga daw po ito instruction lang. Sabi po, it is an instruction of love na kung saan makikita mo kung gaano ka minahal ng Diyos. Hindi yan yung bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Kaya yun merong ganun, dunat, kasi pag di mo yung ginawa, sigurado naman ang buhay mo nasa maayos na kalagayan. Sabi po dito, the Bible is a love letter. Within its pages is found the love story of the ages. Mula sa umpisa until sa buhay mo ngayon, di ba? Alam na alam mo ang love ni Lord, yung tinutukoy doon. Sabi nga po dito, take His, for you reach into my heart, with one flash of your eyes, I am undone by your love. My beloved, sabi diyan, my equal, my bride, you leave me breathless. I am overcome, sabi po yan sa Song of Solomon, I am overcome by merely glance from your worshiping eyes. For you have stolen my heart, I am held hostage by your love, and by the grace of righteousness shining upon you. Kaya nga po sabi diyan, He has set His holy affection upon you, and His love is fiery, sabi diyan, and tenacious. It is riches past all of your faults, and pulls you into His triumph. Sabi po diyan, di ba, lahat ng mga naiisip mo, lahat ng mga kaguluhan, lahat ng mga bagay na hirap kang gawin, di ba? Anong sabi po dito? Sabi diyan, He pulls you into His triumph. Ang gusto ni Lord ay mabuhay po tayo ng masagana, mapayapa, at sabi doon, matagumpay. Kaya nga po, di ba, laging itinuturo sa atin ngayon, lagi nga pong naisip ko na dahil love month ngayon, nawa yung mga tao nga, di ba, kaya bibilangin sana natin sino kaya yung makikipag-date sa labas, tas sino yung mga uunahin ang Diyos ngayon, di ba? Kung ang mundo, di ba, sineselebrate nila yung love, di ba, sa mga tao, nasa paligid nila, sana yung mga Kristiyano, sineselebrate din nila yung love ni Lord sa mga buhay natin. Kung ganun pala makapagmahal ang Diyos sa atin, lahat ng mga sinabi ko sa inyo kanina, di ba, hindi ka pala niya pinabayaan. Nagkasakit ka, andyan siya, pinagaling ka niya, nagugutom ka, andyan pa rin siya, di ba, binibigyan ka niya. Sabi na pinaprotektahan ka niya, pinagpipray ka pa niya kahit minsan, di ba, hindi mo naman inaalala. Minsan ba naisip ba natin na lapitan ang Diyos sa mga bagay-bagay? Pero minsan, di ba, tayo, may mga tao nga daw po, last resort na nila ang Diyos. Kapag umiyak na sila, kapag wala na, last na to Pero anong tinuturo sa atin, di ba? Laging first,
Kaya nga pag may nagsasabi sa akin kung kakausapin ako, sabi ko, sige, iyak ka muna kay Lord, saka mo ako kausapin. Kasi alam mo ba na kapag si Lord na yung sinabihan mo, di ba, yung love ni Lord, ay yun yung ipaparanas niya sa ating lahat. Sabi diyan, because of His so much love, He gave Himself for us to live. Kaya sabi diyan, oh what Jesus loves and prays for us. Kaya thank you kay Lord sa mga pagkakataon na pinagpipray niya para tayo sa mga bagay na. Sabi doon, kahit sa paghihirap niya, inaalala ka niya. Pero nawa tayo, ganun din tayo, di ba? Naghirap ka ba ngayon? Ay, hayaan mo lang. Kasi, di ba, you will reign with the Lord. Sabi doon, huwag kang sumuko. Don't stop. Sabi nga doon, keep believing. At sabi doon, keep on going. Mag-move forward ka pa din po. Kasi kakaiba yung maranasan mo, yung totoong love ni Lord kaysa sa nakikita mo sa paligid mo. Kaya ayun lamang po,